Mga kapuso, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw nga na ito ay binisita ko ng mga taga GMA para sa Channel 7 na programa ni Kuya Kim Atienza. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Yun ang title ng programa. Hindi ako sanay mag-voice over sa mga ganito, pero isasalaysay ko na lang, ikukwento ko sa inyong lahat kung anong pangyayari ngayon. Bali, pumunta nga ngayon dito ang inatasan ng GMA si Channel 7. Ito raw ay para sa programa ni Kuya Kim Atienza. Hindi ko naman kasi inaasahan, mga kapuso, na magva-viral yung video na pinost ko po sa Facebook. Ano po, excuse me po. Yun po ay nilatala ko sa Facebook kasi first time ko po makakita ng ganong ibon na napakaganda. Tapos nag-message nga sa akin taga GMA 7. Tapos sinabi nila sa akin na interview daw ako para sa programa ni Kuya Kim Atienza. At yun na nga, sabi nila kung pwede sir, ikaw na lang mag-video. Pero dahil hindi nga ako marunong sa mga shoot na kailangan para sa mga ganito talagang napadala na lang sila. Sabi ko okay lang. Sige, nagpadala na lang sila ng cameraman. At ito na nga, sabi ng cameraman, tingin-tingin ka kunwari sir. Tingin-tingin ako sa paligid. Bawa. Ito daw gagamitin muna sa mga intro daw. Pero ayan, tingin-tingin lang daw muna ako sa paligid. Tinitingnan, hinahanap ko yung ibon. Tapos maya-maya pa, in-interview na ako. Iwan ko kung tama na may sasagot ko nito. Medyo maingay kasi sila yung time na yon. So, pababa ko dito sa may sala na bahagi ng apartment. Then, maingay sila. So, tiningnan ko doon sa may gilid na bahagi, doon sa may CR namin banda, sa may gilid. Pagtingala ko doon, meron kasi doon doon na pagtanaw mo, nandun na yung pinakang bubong second floor. So nakita namin yung kuya Arnold kasama namin na may maraming ibon doon sa taas. Alam mo ba kung ano mo hindi ko siya alam dahil kakaiba, first time ko siya na makita. Ang una sabi ko, ano ba ito, uwak? Tapos sabi ko parang hindi naman siya uwak. Kasi iba iba yung niya, iba yung kulay niya. Saka yung mga mata niya, ibang iba po. Anong unang reaction mo nung nakita mo ito? Gulat ako na parang amazing. Na-amaze din ako dahil dito sa maraming pamamahay dito, pag sinabi ko kasi Calibo, ito na yung sentrong bayan ng Aklan at maraming mga buildings, maraming mga kabahayan. So nagulat lang ako na, uy, may ganitong ibon, anong klaseng ibon ito? Yun kagad ang naisip ko. Kasi kung mga maya-maya, parang ordinary siya, yun kasi kakaiba, nakaka-amaze na may ganong klaseng mga ibon pala. Number 4, ngayon ka lang ba na First time ko dahil dito man lang ako sa Kwan kasi dito man lang ako sa halos dito sa paligid lang naman kasi ako. Hindi naman ako nagpunta rin ako sa mga bundok na area. Pag sa bundok, ano ko na makikita ko siguro yung mga ganun kadating mga ibon ba at kaganda. So yun lang na talaga ako na magandahan ba. number 5, anong mga sagot ng tao sa pag-post mo tungkol dito? So yun, pag post ko nga, sabi ko, pinost ko kasi so yun, pag post ko, tinanong ko yung mga tao, anong klaseng ibon ito? Kasi first time ko nga siya makita. So maraming mga nag-comment doon. Yung iba sabi nila yung parang sa anime na sinasabi nila, pero hindi kasi kung mahihilig doon sa ganong mga klaseng mga kaya hindi ko rin alam. Tapos yung iba serious naman yung nila, yung sagot nila, sabi nila hindi yan uwak. Mayroong mga nag-discuss na nagsasagutan sila doon, sabi nila uwak yan, sabi naman ng iba hindi, parang Asian something, Lucy or hindi ko ma-remember kung anong sinasabi nila. Pero maraming mga nag-comment. Nagulat nga ako umabot ng libo-libo yung comment doon sa post ko na yun. Sir, may isang pag
namang nalilisik ang mga mata ng ibon ito. Anong klase ng ibon nga bang tampok sa mga nakamamanghang video ito? Sa Kalibo Aklan, nakita ng residente si Archie ang malauwak na ibong may mapula at parang nanilisik na mata. Habang kumakain ako sa bahay, maingay yung yung paligid doon sa may itaas. Pag tingala ko, napakaraming mga ibon. Nagulat din kasi malalaki siyang ibon na first time ko lang nakita yung ganong klaseng mga ibon. Tapos sabi ko parang hindi naman siya uwak kasi iba eh. Dahil hindi matukoy ni Archie kung anong uri ng ibon ang nakita, kinuna niya ito ng video at saka niya ito pinost online. Tinanong ko yung mga tao, anong klaseng ibon ito? Dahil doon sa nakakatakot itong itsura, may ilang nagsasabi na baka daw may dala itong masamang pangitain. Sabi nila minamalas ka pag makita ka ng ganyang ibon. What if nakasalubong niyo isang nilalang na lumilipad? Sig-itim ng gabi at tila nanlilisik ang pulang-pulang mga mata. O wag muna kayong tumakbo. May gusto ako sa inyong pakilala. Ayon kay Doc Sean, isang wildlife veterinarian, posibleng mga Asian glossy starling ang nakita ni Archie. Distinguishable siya dun sa itsura niya basically, na pure black, tapos crimson red or scarlet red yung tawag nila dun sa mata niya. So yun yung tapos itim yung pupils. Considered sila as highly adaptable na ibon. So kayang-kaya nilang sumabay sa pamumuhay natin dito sa syudad. Wala naman silang dinidistinguish na shelter. So pag tingin nila is secure yung area, doon sila tatambay. Na pagkakamalan nga silang ibon ng demonyo or malas, ganun. Kasi yung physical appearance nila is talagang itim tapos pula yung mata. Ay yung mga beliefs na to is wala naman siyang basis kasi yung ibon is wala naman siya talagang dinadalang problema para sa mga tao. Ang mas mabuting isipin ay ang tulong nila sa atin at sa kalikasan. Kasi sa mga pinakamalaking benepisyo nila para sa atin is yung kumakain sila ng mga peste, ng mga lamok, langaw, ipis. So yun na nga, yun na yung kabuuan ng video na pinanood ninyo o napanood ninyo sa Channel 7 nung nakaraang Sabado. So yun nga, yun yung mga comment ng mga ibang tao na kapag nakikita ka ng ganong ibon daw ay minamalas ka daw. Huwag tayo maniwala sa ganon kasi wala naman yung scientific basis, yung mga ganon, dati pa yung mga paniniwala. At minsan natatakot yung iba. Pero sa akin naman, mas nag-enjoy ako makita ng ibon. Pero yung ibon wala na dito sa apartment na niririntahan namin. Kasi nga, dahil sa maingay sila, ang ginawa ko, tinaboy ko sila, nilagyan ko ng Bluetooth speaker, tapos yung sound ng malalaking ibon yung pinatunog ko ng mga ilang oras. Nagsialisan sila, hindi na sila bumalik. Kasi nga doon sa ilalim sa may gilid ng CR namin, doon sa area ng naglalaba kami, maraming mga itinang ibon tuwing umaga. Kaya yun, nasolusyonan na, wala na sila. Ewan ko kung saan yun nagpunta. Kasi sa ibang kapitbahay namin, mayroon din daw sa kanila lang, palipat-lipat lang siya. So yun, maraming salamat sa inyong panonood. Hindi ko naman inaasahan to na simpleng post ko lang tungkol sa ganun pala malalagay pa tayo sa TV. Pero anyways, maganda rin naman yun at parang na-experience ko rin na malagay ako sa TV. Thank you for watching mga kapobs.